Hello po mga master. Dito ako sa aking garden. Simulan na ang magtanim sa backyard garden. Magandang mga halaman, lalo na ubas, kasiyasyang pagmasdan. Bawat araw na lumilipas sa mga pagsubok at kalaban sa taniman, kailan ay hindi susukuan hanggang makamtan ang bawat tagumpay sa butil ng mga ubas. Magandang halaman, lalo na ang ubas, kasiyasyang pagmasdan. Bawat araw na lumipas, tagumpay nararamdaman sa bawat katas na nalalasap, bawat pagpitas at pagkagat sa bawat butil ng ubas. Magandang halaman, lalo na ang ubas, kasiyasyang pagmasdan. Bawat araw na lumipas, tagumpay nararamdaman sa bawat katas na nalalasap, bawat pitas at pagkagat sa bawat butil ng ubas. Magandang halaman, lalo na ang ubas, kasiyasyang pagmasdan. Bawat araw na lumipas, tagumpay nararamdaman sa bawat katas na nalalasa, bawat pagpitas at pagkagat sa bawat butil ng ubas. Bawat pagpitas at pagkagat sa bawat butil ng ubas. Yan. Ito ko sa garden ko. Natapos ko na po yung yung taniman natin. Tinapos ko po yung paglalagay ng hollow block at saka noong mga plastic container na maliliit para siyang sisidlan o siyang dadaanan ng mga pataba na ina-apply natin. Ginawa ko yon para magsilbi siya na parang kung sa tao ay syringe na direkta sa ugat, direkta sa katawan yung tinuturok. Kasi napansin ko nung sa tuwing maglalagay ako ng abono dito sa amin, talagang panag-ulan mahaba ng ang tagal ng buwan na ilang buwan na tuloy-tuloy yung ulan, natatapon lang, hindi halos tumatalab yung fertilizer natin, kaya naisip ko ganito yung gawin natin. Yan mga kaibigan, nalagyan ko nito ng fertilizer, in-sprayan ko din, tapos nag-recutting ako kanina, major recutting. Ito pakita ko sa inyo. Ito mga kaibigan, pakita ko lahat to, tapos ko nang lagyan, lahat may mga container, plastic container. Ito, linagyan ko to ng puno, sinipsip na, dumiretso na siya sa ilalim. Ang kagandahan, humalo na siya sa ilalim sa lupa, kasi nung una pagka naglalagay ako nung wala pa nito, naglalagay ako, tumatapon lang, kumakalat lang dito. Tapos biglang uulan, nawawash out ng tubig, nadadala. Sayang lang yung gastos, hindi din tumatalab sa ating halaman. Ngayon, sinipsip na ng lupa, nasa ilalim na ng lupa, katabi na ng ugat. Sa tabi ng ugat talaga siya pumunta. Kaya sa tingin ko mas maganda. Sana tama yung ginawa kong procedure. Yan. Nag-recutting ako kasi tinanggal ko yung mga dating branch. Ito na mga bago na ito. Ito na yung papasuluyin natin, second arm natin, secondary arm. Yan. Totally recutting ako. Yun. Nag-recutting ako doon sa mga para at katulad nito, diretso lang siya. Yun. Ngayon, magkakaroon siya ng sanga. Hindi pa magaganda yung bad eye niya. Sige lang,
Pag maganda ng bad eye sa kaya sisibol, yun na yung magiging fruiting cane natin. Kaya okay lang. Ito magsisilbi itong mga dahon-dahon lang din yan. Kapag kahanda na yung ano natin, pinatataba na natin yung ating ano, kaya tayo na ganito yung procedure ng paggagawa natin ng tumaba yung ating puno. Para magkaroon ng magagandang bad eye. Yung magagandang bad eye, yun yung itutuloy natin na fruiting cane. Yan. Kompleto na to ha. Papakita ko sa inyo yung ating susunod na pananim. Yung nga pala mga kaibigan, yung pananim natin. Kaya meron pa ditong hollow block. Dito natin siya ilalagay. Ito yung ating itatanim dyan, yung mas magagandang variety. At ito, update ko kayo mga kaibigan. Ito na yung sibol. May pumuputok na ulit doon, ayun oh. May naputi na ulit. Sisibol na ulit yan. Dito naghintay pa ako dito sa White Alexandria. Dito sa Everest meron na yan oh. Meron pa rin ditong puputok na parang puputok na rin, tsaka ito. Ano ito din. Tapos dito sa kabila sa Black Raven meron na. Tapos yun isa, yun oh, pumuputok na rin. Yan. Tapos itong mga pananim natin na sa paso, yan. Pinapalaki-laki ko lang, saka ko siya ililipat sa paso. Tapos ito yung kabila. Ito talaga yung medyo magaganda na. Ang lalaki ng puno dito mga master. Ito oh. Ang lalaki ng puno dito, lalo na dito sa may padulo. Ayan. Grabe, ang lalaki. Yan po oh. Ang lalaki po. Ayan. Talagang ang lalaki po ng vine niya. Ayan. Halos pwede na pong pabungahan yung size nung ano niya eh. Size ng ito secondary na po ito eh. Yan, dalawa. Ito yung main, secondary. Dito na po tayo papalaki na natin yung mga buds na, yung eye bud. At pagka maganda na siya, pwede na tayong magpa para bumunga ng fruiting cane. Ito nyo naman yung main branch niya oh. Ang lapad. Ganun din po dito oh. Ito secondary na rin po siya oh. Yan. Yun, ganun din po yun oh. Laki. Ito dati ang liit-liit po nito pa. Isa natin yan. Alam nyo mga kaibigan, naiiwan yung dating puno. Oh, ang liit pa nung ano oh. Maliit ang branch niya. Pero sa papuntang dulo lumalaki na siya. Kaya alam ko lalaki na rin yan. Ayan oh. Ang dulo niya malaki na rin. Lahat po ng mga lumang puno. Ipapakita ko sa inyo itong update ko kayo dito sa binading natin yan. Ayun. Patuloy naman siya, buhay naman siya. Ito yung green variety na nakabading. Ang laki ng ano. Lahat po ito inisprayan ko. Ano? Ito, sumuloy dito, hindi ko na tinanggal. Kasi ito yung ano, ito yung dating puno. Doon sa ilalim po niya na andito yung ano niyan. May sumuloy, may tumubo sa ano. Galing din niya sa main ano po nito. Matabunan kasi. Sumuloy, hinayaan ko na. Ang laki kasi ng ano oh. Hinayaan ko na papunta sa taas. Maganda yung ano niya. Actually parang may sariling ugat na rin po yan kasi galing na sa ilalim ng lupa. Naging magkabukod na puno, no. Kaya hinayaan ko na siya na magkatabi, dalawang puno, para naging dalawang puno. Dito ko na lang palagay sa ibabaw, sa taas. Ito. Yan po. Bye-bye po at kita po tayo sa susunod na video. Update na lang po tayo sa mga nangyayari. Kahit po masama ang panahon, siguro naman mas maganda na itong ginawa natin na paraan para makaligtas tayo sa mga problemang
hinaharap natin sa ating mga tanim dahil sa dami ng tubig na pumupunta sa ating mga halaman. Bye-bye po at kita po tayo sa mga video natin.